Salamat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at marami kayong maitanim pa. Salamat po. Praise God, praise God. Thank you so much, Heart, sa katatagan mo sa paghawak ng vision na to. Marami rin po kaming harap na mga trials and mga pangkukutya dahil hindi sila maniwala na magkakaroon tayo ng isang gawain na ganito dito sa Cubao. Sabi po ng mga kaibigan namin, even yung mga pastors, anong gagawin niya sa congregation niya? Makukulong lang kayo, hindi kayo makakabayad. Kasi yung lupa lang po is 53.8 million. Lupa lang. That was 10,000 per square meters. Tama ba, Mirla? 55,388 yata something itong laki natin. Okay? And then, wala pang building noon. So, yung time na yon nagkaroon na po kami ng maraming kantsaw, di ba? Pero nagpapasalamat ako sa puso ni Jay na hindi po siya natinag. Basta sabi niya, itong sinabi ng Panginoon sa amin, itong gagawin ng Panginoon para sa amin. Praise God. So, yung pong mga nangantsaw sa amin, parang tinawanan kami. Ngayon po, umaarkila na sila dito. Hindi na namin nilibre. Pag meron silang malalaking gawain, pupunta sila dito. Wala silang masabi dahil ito yung kailangan nilang lugar, no? So, napakahabang journey din yan. Pero sa lahat po ng panahon, sinamahan po tayo ng Panginoon para maging testimony para sa kanyang kabutihan, ang gawain na to ng Seed Power Partnership. And today, we're really celebrating, no? And nire-recall po natin ang ilang mga bagay na ito. Gusto ko lang tawagin si Ate Mirla. Siya po yung naunang seed chairman. Kasi nagkaroon po kami ng mga committee, di ba? Tapos yung mayayaman po sa church, umalis silang lahat. Karamihan po umalis. Buti lang na iman sila Linda at yung mga iba pa, di ba? Pero natakot kasi sila eh. Kala nila sa kanila yung burden. Pero alam namin si Lord ang magpo-provide. Amen? So, ang una nating chairman sa SEED, anong tawag natin? Faith ba yun? Or si Mirla po. 22 years ago, that was a long, long time ago, I was 43. Ang magandang nangyari sa akin sa The Seed, lalo akong bumabata. Yung buto na itinanim namin ay umusbong na naging puno. At makikita nyo, pag ang puno ay lalong lumalago, mayroon ding mga umuusbong. Kaya talagang maraming naging milyonaryo dito. At yun ay nakita namin ni Sister Vicky kung paano sila pinagpala. And praise God, ako'y nagpapasalamat na ako ay isa sa una, kasama namin sila Sister Linda, ang mga negosyante, na naniwala kay Bishop Jonathan. Biruin nyo, 6 months. Nag-down sila ng 2 million. Yun lang po ang pera ng church. pera ng church na naipon for so many years. At kami ay challenge ng seller na in 6 months, kailangan namin mag-produce ng 15 million pesos. 16 million pesos. 22 years ago. Ngayon ho, ang 16 million ay napakahirap din kitain. Pero ang mga sumunod sa vision ni Bishop at ni Sister Vicky, nakuha po in 6 months ang 16 million pesos. Kaya walang imposible sa atin. Hallelujah. Kaya ngayon, yung pagbibigay natin, mamaya sa ating seed offering, yung the best ang ibigay nyo. Kung 22 years na kayo dito, dapat nga 22,000 ang ibibigay ninyo. 1,000 per year. So, hindi ho yun joke, at yun ay china-challenge ko din sa mga nauna dito sa The Seed. At ito ang masasabi ko lang sa inyo, katulad ng sinabi ni Brother Cesar, hindi kayo magkakamali sa pagtatanim sa JCSG. Glory to God. Glory. Amen. Salamat, Mirla and BJ. Narito din si BJ. Alam niyo po yung time na yon, kasi nga humingi sila ng down payment ng 16 million and we only have 2 million na inipon natin for 14 years. Tapos ito yung may-ari, sabi niya, bigyan mo kami ng down payment in 6 months.
No, 6 months, 16 million, so hindi makompute eh. No? Pero si Jay talaga ang lakas ng faith. Sabi niya, kaya natin yan, kaya ng Lord yan. Diba? So yung attorney na kasama namin, no, nagtatransact na po sila. Sabi, Bishop, kunin mo na yan kasi maganda na rin yung deal na yan, no, for Cubao. So by faith, pumasok po kami sa kontrata. Mamaya makikita niyo yung signing, no, ng contract dyan. And alam niyo, God has been faithful in all those years. Hindi namin alam, ginawa na po namin lahat. Nagka-campaign pa tayo, may alkansya pa tayo, di ba? May plant a tree, ano pang iba, di ba? Tapos dumating po yung panahon na parang wala na kami masyadong ma-extract, no? Biglang may dumating na isang dati nating kapatiran, nanggaling siya sa ibang lugar. Dumating siya, simple-simple lang ng suot niya. Tapos naghulog po siya ng offering, sa offering box, 300,000 pesos. Hinulog niya. Sabi ko, sister, kamusta ka na? Sabi, mabuti kasi sabi ng Lord, bigay ko to eh. Lahat ng tithes ko, inipon ko nung nasa labas ako ng bansa, hindi ko pinamigay yung tithes ko. Inipon ko para pagbalik ko sa Pilipinas, ibibigay ko kay Lord through JCSGO. Sabi ko, thank you. Yun yung kailangan natin nung time na yon. I think 4th month or 5th month. Tapos nung 6th month na, panghuling hulog na natin sa the seeds sa down payment. Kasi kung hindi po, lahat yung hinulog natin, mababalik. Anong tawag doon? Mapo-forfeit. Mapo-forfeit kung hindi natin mababayaran yung buong alam niyo, nangyari sa akin talaga, nag-falling hair po ako noon. Pag binabrush ko yung buko, sumasama lahat yung, sabi ko, nag-worry ako. Pero si Jonathan, ang sarap-sarap pa rin matulog. Sabi ko, hindi ka mag-worry. Sabi niya, hindi, kasi alam ko si Lord, God will provide. And I learned so much from that. Ang sarap niya matulog talaga. And then, so last month na po ng paghuhulog natin, nag-preach na siya, ganda-ganda ng preaching, di ba? Ang ayos-ayos, ganyan-ganyan. Nagbabayad tayo ng 2 million a month yung time na yon. So, ang nakuha po natin nung Sunday na yon, the last Sunday of the month na babayaran natin is only 200,000. Di ba? Nakakatuwa nga si Lord how He provides for us. Di ba? Tapos yung time na yon, 1,800,000 pa po yung kulang natin. Okay? Eh yung pala dun sa congregation, nakaupo pala dun yung dati niyang kaibigan niya nasa States. Nung nasa States po si Jonathan sa Amerika, tinulungan niya yon, bagong diborsyo, tinulungan niya, tapos pinagpipray niya yung nanay na may sakit, hinahatid niya sa hospital, sa Amerika, nagkakaligaw-ligaw nga daw siya. Pero he was there for him. At nung time na yun, pagkatapos po ng celebration natin, lumapit po siya, sabi niya, Pastor, alam kong may pangangailangan kayo sa church. Itong offering na to, binibigay ko to sa iyo. Kung gusto mong magbigay sa church, okay. Pero kung magbigay ka din para sa project ninyo. So binigay po sa kanya 1,800,000. So natuwa na si Jonathan kasi niisip niya, paggagawa na yung bahay namin, yung bubong namin, yung luma namin sasakyan. Pero ang sabi ng Lord sa kanya, hindi sa'yo yan, sa church yan. So binigay niya po lahat-lahat sa church. At doon po natapos yung 6 months natin na bumalik na ulit yung buhok ko noon. Pagkatapos po noon, ay maliit na lang yung monthly natin hanggang natapos po natin yan within 16 years. At nakapagpatayo pa tayo ng mga buildings. It's all for the glory of God. Amen? Yung mga pastors nga po, sabi sa amin, may nag-aano siya, susuporta sa inyong mga Amerikano. Alam namin yan. Sige na, sabi mo na, sino yung mga nagsusupport na Amerikano? Talaga wala pong nagsusupport sa atin na foreigner. Except isang foreigner. Siya ay Hudyo. Siya si Jesus Christ, di ba? Napakayamang Hudyo. Siya lang talaga yung nag-support sa atin all the way sa ating pong journey dito sa SEED. And of course, today we want to thank you. Lahat po ng nakasama natin, kahit mga late bloomers tayo sa SEED, naririto pa rin kayo. And of course, today, yung mga bagong sasama sa SEED, alam kong the Lord has something in store for you. No? At karamihan po dito, yung mga anak nila, maliliit pa. Minsan hindi pa lumalabas sa tiyan, ay sinisid na nila at nakita nila yung blessings ng Lord para po sa kanila. Amen? So this church has dreamt, we believed, and now we're living in the awesome provision of God. Palakpakan po natin ang Diyos. God is good. Amen. The Lord is really, really very, very good. So lahat pong yan ay binibigay po natin lahat ng kapurihan sa ating Panginoon. Ang Panginoon po sa Book of Genesis,
He created us not only to be His mere creatures or as a display of His craft, but He created man and woman to be His partners on earth. Gusto niya tayo po ay kapartner niya dito sa lupa, no? To propagate the kingdom. He works with us. Amen. Tignan po natin yan sa Genesis chapter 1, verses 26 to 28. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." So sinasabi dito ng Panginoon, binigyan niya tayo ng authority o kapangyarihan to subdue the earth. Ang taong may relasyon sa Diyos at tinanggap mo si Kristo, ay alam nyo, binalik sa atin ang disenyo na ito ng Panginoon sa ating buhay. We have the power to subdue the earth. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala ng mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa." This is dominion, amen, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Although, syempre yung kaaway natin na si Satanas, sa Diablo, na inggit sa tao. Dahil ang tao ay may relasyon sa Diyos. Siya, wala na, putol na yung relasyon niya sa Panginoon, sinipa na nga siya. So, pilit niyang ninanakaw ang tao, ang pag-iisip natin ng ating katauhan, para na sa ganon malayo tayo sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Ninanakaw niya yung pananampalataya natin. Kasi sa oras na manakaw ang pananampalataya, yun know, nawawalan ka talaga ng relasyon sa Panginoon. Okay? So sabi niya, subdue the earth. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. So kung may maaalala kayo sa araw na ito, ang Diyos ay kapartner natin sa lahat ng mga gawain. Actually, si Lord, hindi siya gumagawa ng anumang transaksyon na hindi alam ng tao. No? Nakita po natin yan sa Biblia, kay Abraham, kay Noah, kinakausap niya ang tao eh. Sabi niya, eto, gugunawin ko na ba to? Diba? Sabi niya kay Moses, gugunawin ko na to. Sabi ni Moses, wag Lord. Ano sasabihin nila ng makaaway mo? Ikaw na Diyos namin, ay gumunaw nito, sumira lahat ng tao. Di ba? Dahil sobrang rebellion. So He consults people. Bakit? Gusto niya kasing makapartner niya tayo sa gawain dito sa lupa. Amen. So I really pray na maging buhay na buhay ito sa atin, na kapartner mo ang Diyos. At pagka-partner mo ang Diyos, made ka na. Amen! Praise God! Saan ka pa hahanap ng kapartner na kagaya ng Panginoon? He's your provider. Diba? He's your healer. He's the beginning, He's the end. Amen? He's the Alpha, He's the Omega. Amen! Saan ka pa? He's the wisdom. Diba? He's the author of life. So kung magiging buhay po sa atin to bilang mga Kristiyano, then makikita po natin yung buhay natin ay uunlad upang tayo naman ay maging pagpapala sa iba pa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? He also gave man the principle of abundance. Ayan ay sinulat din niya sa Genesis, na because Genesis is the book of beginnings. Kung saan mo nakita yung origin ng mga bagay na to, go back to Genesis. Dati may sabi, binabasa ko yun, naaantok ako. Pero dito nag-umpisa eh. Lahat-lahat, di ba? Hindi tayo ginawang unggoy ng Lord, no? Andiyan ka. No, we're created by God. So huwag kang papayag, no? Kahit yung mga teachers mo sinasabi na, alam mo, galing ka sa unggoy, galing ka sa isda, galing ka sa amoeba, hanggang amoeba, may theory pa, di ba? Pero hindi eh, galing tayo sa Panginoon. We were made according to His image. Hallelujah! Thank you, Lord. Sabi po niya sa Genesis chapter 8,
verses 20 to 22, si Noe ay nagtayo ng altar para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ng lupa dahil sa gawa ng tao, bagamat alam kong masama ang kanyang kaisipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon, hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi, hindi mapapatid. Then Noah built an altar to the Lord. This is after yung great flood. Mas masahol pa yan sa the big one. Di ba? Great flood, flooded ang buong mundo. And there's one family who believed in God at sila po yung nakaligtas. Lahat ng mga animals, sinama nila dun sa big ark. Something like this. No? It's an ark. Parang ark din ito, di ba? So pumunta sila lahat doon at sila po yung nakaligtas. And after a while, nung nag-subside na yung flood, ang unang ginawa ni Noah, he built an altar to God at nagbigay siya ng offering sa Panginoon. So ito po yung naging gusto ng Panginoon na mga. Sabi niya doon sa Genesis 8:22, while the earth remains. Ito naman yung response ng Panginoon dun sa offering ni Noah. While the earth remains, seed time and harvest, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. So this is the principle of seed time and harvest para po sa atin. Kung ano man ang tinatanim natin, tayo po ay aani. Amen. So kung nagtatanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Kung nagtatanim ka ng honesty, ikaw ay aani ng honesty. Amen. Kung ikaw ay nagtatanim ng simangot, ano ang aanihin mo? Simangot, siksik, liglig at umaapaw pa. Di ba? Ikaw ay nagtatanim ng hindi magandang bagay. No? Puro negative words ang sinasabi mo. Alam mo yung lahat ng reklamo. Di ba? Ano ba namang trabaho to? Banmal, ayoko na dito. Liit-liit ng sweldo. Ganyan-ganyan. Di ba? Sa opisina, ayaw mo magtrabaho. Tinatamad ka, nagtatrabaho ka lang pag nandyan ang boss mo. Di ba? Nagpapakitang tao, pero galit na galit ka. Di ba? Alam nyo, pag puro negative ang tinatanim natin, tandaan ninyo, mawawalan kayong trabaho. Hindi ba ka amen? Diba? Tunay po yun eh. Pag very negative tayo, yan, ang tatanggapin din natin, negative, di ba, para sa ating buhay. So, tandaan po natin yan. So, kailangan marunong po tayo, no, na magsasalita. Di ba? Kung kailangan i-rebuke ninyo. No? Pero yung iniisip nyo lang na parang wala nang pag-asa, nakalimutan yung may Diyos, di ba, na wala nang mangyayari sa buhay ko, magsi-suicide na lang ako. Eh, pag nag-suicide ka, saan ka pupunta? Di ba? Di sa impyerno. Di wow. Di ba? Andun na lahat yung author ng kasamaan, kasama mo na. So magsisisi ka. Wala ka ng pag-asa. Pag nagsisi ka, nandun ka na sa impyerno. So kung ano ang tinatanim natin, yun ang mangyayari. This is the principle of the seed time and harvest. While the earth remains. Nandito pa ba ang earth? Nandito pa. So well, it remains seed time and harvest. Sabi nga kanina ni Sister Mafe, no? Sabi niya kanina, this is eternal. Wala nang katapusan kasi prinsipyo to ng Diyos eh. This is eternal. This is an eternal covenant. Kung marirealize ito, this is a covenant from God na pakikipag-isa niya sa atin. Habang nagtatanim ka, ay ikaw naman ay aani. So sabi ng mga ibang tao, hindi ako makapagtanim kasi wala akong pera. Di ba? Hindi totoo yun. Diba? Kasi ano pong sabi sa Bible? 2 Corinthians chapter 9 verse 10 to 11. Na dito natin binase ang ating pagtataguyod ng Seed Power Partnership. 22 years ago, ito po yung scripture na binigay sa atin ng Panginoon. At sinabi po ng Diyos sa atin, we can give, not equal gifts, but equal sacrifice. Iba-iba yung binibigay natin.
Diba? For some, 10 pesos, 20 pesos. For some, 1,000, 5,000. No? Pero yun, equal sacrifice. No? Wala po yan sa amount. Diba? Yun sa pagbibigay mo. For some people, yung 20 pesos, ang hirap ibigay noon. Diba? For some people, yung 1,000, barya lang sa kanila yun. Hindi pa sacrifice yun. Ano? Pero yung nangyari po yung seed natin, not equal gifts, but equal sacrifice. So, ino-honor ng Lord lahat yung mga givings natin. Amen? At siya naman ang nagdadagdag nun. Ganon din sa tithes natin. 10%. No? God honors the 10%. No? Marahil yung 10% mo, you're only earning 500 a day. Magkano yung 10% mo doon? 50 pesos, tama? Yung nag-earn naman ng 10,000 a day. So magkano ang 10% mo doon? 1,000. Sa Lord, pantay lang yun. Yung 50 pesos sa yung 1,000 pantay lang kasi nag-set na siya ng 10%. Para lahat tayo ay makakasunod sa ninanais niya, para tayo ay mabless niya. Maliwanag po ba? So hindi po mahirap magbigay kung maiintindihan natin, di ba? Siyempre yung nature natin parang, natatakot tayo magbigay, baka maubusan, or natatakot tayo magbigay, baka anong mangyari, anong gagawin ng church dyan, di ba? Alam niyo si Lord, this is His church. Kanya to di ba? Pag may nagloloko-loko sa church, ang Lord din ang nag-expose, ang Lord ang nagdidisiplina sa mga leaders niya. Naniniwala po ba kayo doon? Totoo po yun. Diba? Kaya yung mga pastors, dumadaan din po kami sa testing, napakahirap-hirap ng mga testings ng Panginoon. Diba? At isang testing yun nangyari kay Jay, sinabi ng kaibigan niya, iyo yan. Diba? Pero sabi naman ng Lord, hindi iyo yan. Kaya nag-obey siya na sinoli niya lahat yung binigay sa kanya at tamang-tama doon po ay natapos yung 6 months natin. So, this seed time and harvest is eternal. No? At ito pa ay mapapamana pa natin sa mga anak natin, apo natin at kaapu-apuhan natin. Amen. So makita niyo po ito, kagaya ni Abraham, si Noah and many Bible characters ay gumagawa sila ng altar. Altar kung saan nila dinadala yung kanilang mga offering. Ngayon, ang konsepto natin ng altar ay may kandila, may dragon, na kumukuti-kuti top, di ba? At may mga figurines, di ba? May mga idols nandoon. Pero yung time nila, hindi ganun ang altar. Ang altar ay ginagawa nila sa mga bato or something like that. At yun ay pinaghahandugan nila ng kanilang mga hain or sacrifice. Maliwanag po ba? So ito po ay ginawa ni Noah sa ating binasa. Immediately, after na mag-subside yung baha, gumawa siya agad ng altar and he thanked God. Nagpasalamat siya at nagbigay sila ng mga sacrifices. Amen. Sa mga panahon po natin, anong mabibigay po natin? Dito po sa church may altar din tayo itong unahan. So makikita nyo po, pag may mga tumatanggap sa Panginoon, lumalapit sila dito. Altar call. Wala naman tayong mga kandi-kandila dyan, di ba? Kasi it's your faith to come and receive the Lord Jesus Christ in your heart. Mamaya po, tatawag tayo ng altar call. Yung sino mang gustong sumurrender sa Panginoon, Lord, sa iyo ako, I belong to you. Diba? So, ibibigay po natin buhay natin. Ano pang binibigay natin sa Panginoon? Sa altar ng Panginoon, obedience to His Word. Nag-o-obey po tayo sa Kanyang salita. So, we try our best to obey. No? Pag hindi tayo nakaka-obey, then we ask for forgiveness. At pag tayo po ay humihingi ng tawad sa Panginoon, kaagad-agad pinapatawad naman tayo ng Diyos at niyayakap pa niya tayo. Diba? Napakabuti po ng ating Panginoon. Diba? So, dumadating tayo sa altar, binibigyan natin sarili natin in obedience so He can mold us, change us according to His will. Ano pang nangyayari sa altar? We surrender. Na sinosurrender po natin. Sabi mo, Lord, hindi ko na kaya ito. I surrender all. Diba? Sa altar din, we bring our gifts. No, yung tithes natin, yung offering natin, and the seed power partnership, yung mga binibigay natin. By the way, starting today, yung mga pledges natin, hindi din na natin tinatawag na pledges, offering na yan. So, hindi na kayo parang, every Sunday, magbibigay kayo ng 100 pesos. Hindi na po. Kung ano yung offering na nanggagaling sa puso ninyo, pwede nyo nang ilagay sa seed. Maliwanag po ba? No? It's a free willing offering. Dahil ang seed po natin ay pumunta na sa next level. Before, we were really, nag-iipon tayo para dyan sa lupa, dyan sa kanto.
Kaya lang hindi binenta sa atin because ang may-ari po niyan, mga Mormons, parang ayaw nilang ibenta sa atin. So binenta nila sa isang businessman, Chinese businessman. At pero yung kanilang papeles hindi pa rin masyadong clear, so mahirap ding bilhin yun, okay? So, sabi ko, Lord, kung sa amin yan, baka tinatayo lang nila, tapos later ibebenta rin sa atin. Who knows, di ba? Pag si Lord ang gumalaw, siya na yon, di ba? We need a place for school, sana magkaroon tayo ng college, di ba? Yung education, di ba? Diyan ang gagamitin natin in the future if it's God's will. But anyway, yung seed natin where we're giving itong mga panahon na to, ay pumunta na po tayo sa mission giving natin. So, part of our seed goes to the mission. And the latest one na sinuportahan natin, yung summer mission natin. Amen? And we're asking God, Lord, kung ano po ang leading mo para sa mga perang ito, di ba? Bigyan mo kami ng wisdom kung paano natin to magagastos. Okay? So lahat naman po yan ay naka-account. So lahat po yan ay pinapangalagaan po natin. So yung inyong seed ngayon ay mission seed funds na yan sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So aside from our tithes and offering, binibigay po natin yung seed. Bakit po tayo nagbibigay ng pera? Because it represents us. It represents us. Ito yung pawis natin eh. Ito yung effort natin, energy natin, sweldo natin, di ba? So yun ang pinakamahirap ibigay, di ba? Pinagpaguran ko yan eh, pinagpawisan ko yan eh. Ano sinasabi ko sa mga taong nagsasabi? Alam mo, Pastora, parati kang nag-exhort ng tithes. Sabi ko kasi sabi ng Bible yun, hindi ko naman sabi yun eh. Nag-obey lang tayo, Malakay 3:10 and some other scriptures, di ba? Alam mo, pinagpawisan ko yan eh, pinagpaguran ko yan eh. Ganitong oras ako nagtatrabaho, tapos magbibigay lang, bahala na ako kung magkano gusto kong bigay. Sabi ko, nasa sayo yon. Pero isipin mo, kapatid, sabi ko, kung mawalan ka na ng pawis, I hope you get it. Diba? Kung mamatay ka na, saan ba galing ang buhay mo? Di kay Lord nang galing ang buhay mo. Tama po ba? Amen. Samantalang ito binibigay niya sa atin na patakaran niya para nang sa ganon tayo ay guminhawa. Tayo ay ma-promote, tayo ay magkaroon pa ng vision para sa ating trabaho or para sa ating negosyo. Nagtatanim tayo. When we have a need, we give and plant a seed. Amen? Simple lang yan eh. Kasi yun nga yung universal principle ng Panginoon. Seed time and harvest. Para hindi nyo masabi. Sabihin nyo nga yung prinsipyo na yan, seed time and yun, di ba? Pag nagtatanim ka, may aanihin ka. Shaken down, shaken together, running over, will man give unto your bosom. Okay, so yan po yung mga gifts natin. Even our weaknesses, di ba? Yung mga kahinaan natin, we can bring to the altar. This is where the exchange happens, no? May takot ka, may weakness ka. Pagpunta mo sa altar, nagpe-pray ka doon, ini-exchange ng Lord yan. Because He's a covenant-keeping God. Yung kahinaan natin, pinapalitan niya ng kanyang kalakasan. Diba? Walang-wala tayo, no? Compare sa Panginoon. Pero bumababa siya to our level. Diba? Dahil mahal niya tayo, He exchanges. So kung sino man dito ngayon, ang nasa point kayo na parang mag-give up na kayo, parang hirap ng buhay, may pag-asa ka, kapatid. Today is your day. Amen? Alisin lang po natin yung mga takot natin, yung pangamba natin, at yung mga doubts natin sa salita ng Diyos. We go for it, we plant the seed, and God will meet your need. Hallelujah. Hallelujah. So we can also have an altar sa ating mga tahanan. Ang tawag po dito, family altar. Okay, hindi lang man yan nadadala sa giving lang, di ba? Yung ating seed po, kasama yan ng faith. Nagtitiwala ka, no? Hindi yung, sabi nga kanina, sino ba nagsabi na, pag nagtanim kayo, bukas may, meron ng tubo. Sometimes may miracle na gano'n, no? Pag kailangan mo. Pero usually yung tinatanim mo, hindi mo binubungkal yan araw-araw, tinitignan mo na, may na ba? Kasi pag binubungkal mo yan, mamamatay yan eh. Tama po ba? Sometimes it takes time, cultivation. No? Pero sometimes mabilis. No? So ang seed po, ang pagtatanim kasama ng faith yan. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita, nagpapasalamat ka na. Nagpapasalamat ka na kahit hindi mo pa nakikita yung pinagpe-pray mo, faith yun. And of course, kasama din yan ang prayers natin. Diba? Prayers natin. Kasama po yan, yung pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. So yung altar sa bahay,
wala na mga kandi-kandila doon kasi baka masunog pa kayo, di ba, sa bahay ninyo. You come together with your children. For some families, they do this once a week. For some, every day, kung meron silang panahon, sa gabi or sa umaga, they just read the scripture, tapos nagpe-pray sila, at yung mga bata ay, nag-contribute sila dun sa scripture na yon kung paano ito ma-apply sa kanilang buhay. That's a family altar. Amen? You gather around your children, read the scripture, and pray. Magagawa po natin ito, lalo na po sa mga families present here. Amen. Lalo na sa mga young families, napakaganda pong gawin ito. So the Seed Power Partnership, I believe, is God's gift to this church. Jesus Christ Saves Global Outreach. Gift niya ito sa atin. Do you agree? Kung nag-agree ka, palakpakan mo ang Panginoon. Pasalamat tayo na binigyan tayo ng dome na ganito, di ba? Kahit si Bishop Frank last Sunday when he was preaching, was it last Sunday? Nung June 12, nag-preach si Pastor Frank dito. Nako, sabi niya, inggit na inggit at meron na tayong dome. Kasi sila ngayon pa lang, di ba, ngayon pa lang sila nagpuput up ng kanilang sanctuary. Sabi niya, you're so blessed. Sabi ko, glory to God. Sabi ko, and God has given us mga partners namin dito sa kinento namin sa kanya, paano natin to na-raise up, and he was so very, very blessed. Okay, so when we prayed for this sanctuary or the building of our own, a place of worship, fellowship, meron pa tayong school. Kasi kasama to sa vision natin, no? Yung pag-i-impart ng values, Christian values sa mga kabataan. Today, we have 600 plus students, elementary and high school. As a senior high, sumabay na rin tayo sa senior high, we have 34 senior high schools sa ating kalagitnaan. Amen? So, palakpakan po natin ang Diyos. And we pray that we can impart the values, lalo na sa mga high school, sa kabataan, di ba? Sa mga panahon na kagaya nito. So, inimpress po sa atin ng puso natin ng Panginoon. So, we started sowing seeds. Big seeds, tiny seeds, medium-sized seeds. No? It doesn't matter as long as we sow. And ito nga yung scripture natin. Now, may, sa 2 Corinthians 9, 10, and 11, now may He supply seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness, while you are enriched in everything for all liberality which causes thanksgiving through us to God. So, pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang seed na tinatanim natin, kanino daw galing? Sa Kanya rin. Amen? Sa Kanya rin galing yan. Pag dinisire mo magtanim, siya na rin ang magpo-provide sa iyo ng seed. Para na sa ganon, meron siyang point na mamomultiply niya yung seed sa iyo. Sa Kanya rin galing. Now God, di ba? Ayun ang ating scripture, di ba? Now He who supplies all the seed to the sower. Sino ba ang sower? Sino ang sower? Parang wala kayong kinalaman dito. Tayo yung sower. Tayo yung nagtatanim. Magtanim ka o hindi, nasa yon. Pero yung seed nanggagaling kay Lord. So pag dinisar mo, Lord, gusto ko maging partner ng seed power. Diba? Magbibigay siya ng seed para sa iyo. Impress niya sa puso mo. Sige, mag-partner ka dyan. Amen? Magbigay ka ng piso every week. Okay lang yan. For some of you, 10,000 a week. Okay din yun. Diba? So, depende yun no? Not equal gifts, but equal sacrifice yung binibigay po natin. And God will really multiply those seeds. Amen? Tignan po natin ang farmer. Halimbawa, meron siyang lupain, no, na barren, walang tumutubo dun sa lupain na yon, walang income dun sa lupain na yon. Diba? Alam mo, hindi siya magko-complain about it Diba? Hindi na siya magko-complain kasi wala namang, it doesn't even pray about it, diba? Anong dapat niyang gawin para magkaroon ng income yung lupain niya? Diba? Anong dapat niyang gawin? Ang dapat niyang gawin, he goes out and start planting some seeds. Kailangan mag-umpisa na siyang magtanim. Kahit napakalaki ng kanyang lupain, kung hindi naman siya nagtatanim sa lupain niya, wala rin siyang aanihin doon. Maliwanag po ba? Kaya dito po sa church natin, meron ng tithes, offering, and seed. Palawak ito ng lupain na tinataniman mo. Mas malaki yung lupain na tinataniman mo, mas malaki ang harvest mo. Nakita niyo po yung prinsipyo doon?
Amen. Di ba, hindi ka lang nagtatanim dito sa tithes mo, kasi yung tithes talagang binibigay mo sa Lord yun eh. The tithes belong to God. Di ba? Hindi mo tinatouch yung tithes mo, at least dalawang bagay alam kong hindi mo tinatouch, di ba? The glory of God and the tithes. Hindi mo tinatouch kasi Kanya yun eh. Di ba? Pag natatouch natin, naghingi tayong sorry, pinapatawad naman tayo ng Lord. Pero the tithes belong to God. Tapos yung extra planting natin, the seed. Kaya, alam mo, we're so blessed sa church na to, meron tayong Seed Power Partnership. And we pray, pagkatapos matapos itong ating celebration, lahat tayo kapartner na ng seed. Starting today, June 26, 2016. Kahit piso lang yan, at least may tinatanim ka, makita mo, magmamultiply yan, at may encourage ka to plant some more. Amen? Marami pong mga tao, parati iniisip na, nag-iintay ako sa Lord, I'm waiting on God. I'm waiting on God kung anong bibigyan niya sa aking trabaho. I'm waiting on God, sinong mapapangasawa ko, bibigyan niya ako ng husband or wife. I'm waiting on God, di ba? Nag-iintay ako sa Lord ng bonus ko, kailan ako mapopromote, di ba? Pero niya sinasabi ng Panginoon, sabi sa akin ng Lord, sabihin mo sa kanila, you think you're waiting on me? God says, I'm waiting on you. I'm waiting on you to plant a seed. Yun ang sabi ng Panginoon. Akala nyo ba kayong nag-iintay sa akin? Ang sabi ng Diyos, akong nag-iintay sa inyo na kayo ay magtanim na ng inyong mga binhi. Hallelujah! No, without doubt in your heart, cheerfully tayo nagbibigay. Di ba? Yung prinsipyo ng Diyos, bamiyaho, basahin niyo ulit yan sa bahay ninyo. Prinsipyo yan ng Diyos. Pag ikaw ay sumunod sa prinsipyo ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? So if you do your devotion every day and pray every day, madali po sa atin yan. Because the Holy Spirit helps us understand these principles of God. Amen? Thank you, Lord. So everything in life starts as a seed. Come to think of it, kahit tayo, ikaw, tao, we start with the seed. No? Semilya ng Ama natin. Tama po ba? Meron bang usbong sa ano dito? Putok sa buho? We started with the seed. Lahat tayo. That's a principle of life. Yun ang hindi magawa ng mga scientifico. Kahit ang tatalino nila, they cannot, they cannot do yung seed talaga. Pwede silang mga iba-ibang mga ways of reproduction. Pero yung seed mismo, hindi nila ma-reproduce yun. Okay? So, lahat to starts with a seed. A relationship, diba? Marriage, business, that starts with a seed. Church, it started as a seed. And nothing happens until the seed is planted. Bakit nire-require tayo ng Panginoon to plant a seed? Because planting is an act of faith. And you take what you've got and you give it away. Amen? So pag nagpa-plant tayo is an act of faith. Hindi naman kasi magdaling magbigay or magtanim. Pero pag sanay na kayo magtanim, ang sarap po. Diba? Kasi alam mo yung parang nare-release, diba? Kasi habang nagtatanim ka, binibigyan ka naman ng Panginoon eh. Kaya yung spirit of generosity, nandiyan dyan eh. Diba? And it's so good na makatulong ka sa kapwa mo, di ba? Alam mong kabahagi ka ng church na ito, di ba? Na meron tayong mga tinutuntun na mga bagay, di ba? Alam mong kabahagi ka. Alam ng Diyos yon, di ba? So, everything starts with the seed. I want to share with you some principles of sowing and reaping. Okay? At ang number 1 po dito is, we recognize that God is our source. In our lives, diba, sa ating mga buhay, we always recognize that God is the source. Sabi po sa Philippians chapter 4:19, alam nyo, hindi po yung mga India ng source natin. Pag wala tayong pera, mahanap tayo ng Bombay. Hindi ba dadaan yan dito? 5-6, Doon na tayo nasanay, O kaya yung kamag-anak nating mayaman, o kaya yung bangko natin, para yun na yung source natin. Pero sa totoo lang, God is our source. In everything, God is our source. If you're here and you're a believer, God is your source. Kaya tayo ang tawag sa ating believer kasi sumasampalataya tayo sa Diyos at sa Kanyang salita. Tama po ba?
Kung di ka sumasampalataya, ang tawag sa'yo, non-believer. Pero kung sumasampalataya ka sa Panginoon at sa Kanyang salita, ang tawag sa'yo ay believer. And for us, God is our source. Philippians chapter 4, verse 19. Basahin natin sabay-sabay. My God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang Panginoon ang magbibigay ng lahat ng ating mga pangangailangan sang-ayon sa Kanyang kayamanan sa langit. Alam niyo po ba ang Diyos natin, super yaman? Kahit pag sama-samahin na lahat ang mayayaman ngayon sa mundo, di ba? Ang Panginoon pa rin ang pinaka-mayaman. He owns everything. Amen? Praise God. Wala bang amen dyan? Kaya minsan, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Grabe, kasi minsan gusto natin kumonek kay Ayala, di ba? Ginagawa natin talagang gusto natin kumonek sa mga mayayaman, pakasakaling maambunan, di ba? Pero alam nyo, kumonek tayo sa Panginoon. He's the richest, di ba? Kaya nga minsan pag hinihingi natin sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo naman akong 50 pesos. Kasi kailangan ko ng 50 pesos. Sabi ng Panginoon, excuse me anak, anong hinihingi mo? 50 pesos po. Anak, hindi mo ba kilala? 50 pesos lang hinihingi mo sa akin. Mayaman ako anak, bibigyan kita ng 5,000. Diba? Imagine yon, He owns everything. Mayaman po ang Panginoon. Kaya lang siya pumunta dito bilang isang tao. Mahirap yan, prinsipe siya sa langit pero bumaba po ng Kristo bilang isang tao para mag-identify sa atin bilang sangkatauhan. At tayo naman, nung kanyang resurrection, maka-identify tayo sa kanya, sa kanyang mga pagpapala para sa iyo. God has so much in store for you. You haven't seen anything yet. The best is yet to come. Amen. Palibasa ngayon sa ating kapaligiran, parang bad news, yung sabi na, ekonomiya, hindi ko naman nararamdaman. Yun, lahat ng mga negative nandyan. Pumunta kayo sa Biblia. Diba? This is good news. Kaso mas maraming binabasa nating bad news kaysa sa good news ng Bible. Kaya parang mahina yung ating mga naturalesa. Diba? Pagdating sa problema, plakda agad tayo. Nakakalimutan natin mag-pray. Nakakalimutan natin kunin ang resources ng Panginoon para sa buhay natin. Nagagalit na agad tayo. Nagtatampo na agad tayo. Napakayaman po ng resources ng ating Panginoon. So we recognize that God is our source. Next, we have to give first so that it may be given back to us. Amen? Tayo muna ang magbinhi. Tayo muna ang magtanim. Makikita po natin ito ay babalik sa atin. Luke chapter 6, verse 38. Basahin po natin yan sabay-sabay. Give. Lakasan ninyo. Parang humihina. Amen. Praise God. So ito, si Jesus ang nagsabi nito. It's in red letters sa Bible ninyo, di ba? Give and it shall be given unto you. We must first plant the seed of faith so that God can multiply it back to meet our needs. Wala siyang mamamultiply eh. Di ba? Kahit napakabuti mong Christian, nagpupunta ka every Sunday, pero hindi ka nagtatites, hindi ka nagigiving, wala. Eh paghingi mo ng, kailangan mo ng financial, let's say, financial need, sabi ng Panginoon, wala akong mamultiply, zero yung bank account mo, anak. Withdraw ka ng withdraw, wala kang ma-withdraw sa heaven. Kasi hindi man tayo nagbibigay. So ngayon, alam na natin yung prinsipyo na we have to give first and God can multiply it back to us. Alam nyo, marami po tayong naturuan sa mga barangay po natin. Dumating sila dito, ang hirap-hirap nila. No? Marami po akong kilalang ganyan. Marami rin ako naimbita dito na ang hirap-hirap nila. Meron kaming naimbita, si Fruitman ang tawag ko sa kanya dahil siya yung nagtitinda sa amin ng prutas. Diba? Hardly surviving. So, bumibili talaga kami sa kanya. Eh, nadala na namin siya dito. Fifth timer na po siya at nakapagdala pa siya ng isang kaibigan niya. Alam niyo yung testimony niya, nung umpisa daw na
kahit nagbibigay siya ng 2 pesos, 1 peso, alam niyo, gumaang yung buhay niya. Ang dami nang bumibili sa kanya. Sabi ko, magkakaroon ka na ng fruit stand mo. Sabi niya, opo, pastora. Di ba? So, alam niyo, gumanda yung buhay niya eh. Tapos sabi niya, nagkaroon akong kapayapaan, hindi na kami masyadong nag-aaway ng asawa ko kasi yung asawa niya parati silang nag-aaway. Pero ngayon na nandito na siya sa church, nagbibigay na siya ng kanyang offering, di ba? Gumaang na po yung buhay niya. At kung magagawa ng Panginoon yan sa kanya, magagawa niya sa bawat isang sumasampalataya sa Panginoon at nagtitiwala sa kanyang salita. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord, no? Sa kanyang pangako na yan. When we give cheerfully unto God, hindi ka parang naiinis magbigay or tuwing offering, aalis ka na, pupunta ka na sa bathroom. Di ba? Babalik ka na lang pagkatapos ng offering. Wag na tayong ganon. Kasi namimiss natin yung blessing ng Panginoon, di ba? Hindi na tayo nagagalit sa offering. Ang tagal naman ng Sunday kasi gustong-gusto ko na mag-give, di ba? Praise God, no? Pagka ganon tayong lahat. So this includes anything that we can give. We also give love, we give time, we give patience, we give forgiveness, di ba? Finances, prayers, whatever we have, we can give, we can plant, and then it will return back to us. Amen. Yung number 3, expect a miracle. Number 1, we know that God is our source. Number 2, give first so that it may be given to us. Yung number 3 principle in abundant life is expect a miracle. Ano ibig sabihin na expect? Inihintay-hintay mo, alam mo na may mangyayari. Paghulog pa lang nung iyong sobre sa offering box, diba? Alam mong may mangyayari. And for some of you, sinasabi ko sa inyo, pangalanan ninyo yung offering ninyo. Pangalanan ninyo yung seed ninyo. Ito'y binibigay ko dahil gusto ko magkaroon ng kambal na anak. Diba? Praise God. Every time you give, para pag natupad yung panalangin ninyo, magbibigay kayo ng papuri sa Diyos. Amen. Na nakita ninyo na answer yung prayers ninyo. Tama po ba? Ito binibigay ko para sa negosyo ko. No? Wala naman pong masama doon. Diba? Kasi yun ang gusto ng Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya. Diba? Kasi tayo nahiyaan, ayoko nga humingi sa Panginoon, nahiya ako kasi ang laki ng hihingiin ko. Sabi ko, mas malaking hihingiin mo, mas gusto ng Diyos yun. Kasi pag masyadong maliit hinihinga, pang insulto naman sa Kanya, ang yaman-yaman niya, tapos 10 pesos lang hihingiin mo sa Kanya. Humingi ka ng 1,000,000 sa Panginoon. Amen! Come on! Hindi para magmayabang ka, parang sa ganon, magkaroon ka na makakatulong ka sa mga hindi makaaral, pag-aralin mo. Tama po ba? Yung mga sa ospital, hindi makapunta, tulungan mo. Sa kapitbahay mo, tulungan mo. Amen. Sana sa ganon. Kasi kung wala kang pera, paano tayo makakatulong? Hello? So wag na tayo magkaroon ng false humility. Ask God and He shall give it unto you. Expect a miracle. Every time you give, expect a miracle. Mark chapter 11, verse 24. Let's read it all together. Gusto ko yung malakas. Mark 11:24. Whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them. Okay? Whatever things, kung ano man yung hiningi sa Panginoon. Anong sabi dito? When you pray, nung nagpe-pray ka pa lang, nung nananalangin ka pa lang, di ba? Magpasalamat ka na. This is basic faith, di ba? Nung nagpe-pray ka, nung pinagpe-pray mo yan, pinaniwalaan mo na, it's done in the name of Jesus. Amen? Napakasimpleng faith yan, but it really works. No? Receive them. When you pray, believe that you receive them. This year, yung word na believe, kasama sa atin yan. We dream, we believe, and we live. Amen. Believe. No? Marami nga tayong napapaniwala ang negative news, pinapaniwalaan mo yun. Diba? Talagang natatakot ka na. Sa big one, talagang takot ka na. Wala pa nga, takot ka na. Malay nyo sa big one, bago mag big one, nag-rapture na tayo. Diba? Hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Tama po ba? Come on. Kaya sayang naman tong iPhone ko, bagong bili lang, iPhone 6. Sayang naman kung maiiwan ko sa rapture. Excuse me? Sayang naman yung namin, yung kotse ko. Last week ko lang nabili. Tapos magra-rapture na, di ba? Mas maganda po doon pag nag-rapture na tayo. Amen po ba?
Praise God. So, bagong kasal pa lang ako, as magra-rapture na, di ba, Ate Beth? Bagong kasal lang si Ate Beth, sana magmuna mag-rapture. Diba? Hindi, pero alam nyo, meron ng kalendaryo si Lord din. Hindi mo na mapipigilan yan. So habang nandito tayo, we do our best. We give our best to Him. We obey Him. We read His Word. We rejoice in God. Alam mo, gusto ng Panginoon, masaya tayo. Ang mga Kristiyano should be the happiest people on earth. No? Tayo dapat yung hindi parating nakanguy-nguy, parating nakasimangot, parating, hindi ko na alam. Alam mo, paglapit siya ng tao, aalis agad siya, puro reklamo ang lumalabas sa bibig mo. Di ba? Dapat we're firm, but we're happy, we're rejoicing because we know our God is coming back again. Amen? Praise God. That's another teaching. Pero we expect a miracle. It's very important to expect our miracle so that we can recognize it and reach forth to take it when it comes. Pagdating ng miracle na yan, sa'yo yan. It's also important to remember that God controls the time and method He will use to give back this to us. Nasa panahon ng Diyos, nasa takdang panahon ang pagdating ng miracle sa iyon. Amen. Minsan inuunahan natin, talagang makagawa na tayong sarili natin. Di ba? Gusto na nating ma-promote. Ngayon na. Di ba? But promotion comes from God. Enjoy mo lang yung buhay mo. Do your best. Give your best sa trabaho mo. You give your best sa work mo, sa business mo. Pangalagaan ang mabuti yung business mo. Amen. And God will reward you. Amen. So we must keep trusting God and expecting our miracle no matter how long it takes to reach us. Abraham waited how many years para kay Isaac? 25 years. Naghintay si Abraham ng kanyang anak. 25 years. Pero kay Val, hindi naabutin ng 25. Malapit na yan. Amen. And the best baby ang bibigay sa kanila ng Panginoon. So no matter how little or you think you have, sow it in joy and in faith. Maski magkano po, itanim po natin yan na may pananampalataya. Knowing in our hearts that you are sowing seed so you may reap miracles sa ating buhay. Then start expecting miracles. Remember, God always sends the right answer at the right time in His right way. Sa tamang panahon, sa tamang way, no? Paraan ibibigay sa atin ng Panginoon. Let's just pray. Panginoon, marami pong salamat sa prinsipyo na to, Lord, na hindi mo pinagkait sa amin ang prinsipyo ng the seed. Thank you so much, O God, Lord, sa lahat ng mga bagay na ito. And Lord, sa puntong ito, Panginoon, kung sino man ang naririto at nagnanais na tumanggap sa Panginoon, ito po yung first point po natin sa relasyon natin sa Panginoon nang tanggapin siya sa ating puso. So habang nakayuko ang iyong mga ulo, itaas mo lang iyong kamay kung nais mong tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo at kilalanin siyang tagapagligtas mo.